Isang mapagmahal na pagbati sa inyo mula sa Tadhana TV. Muli, ako po ang inyong kasama, si Donna, sa isa na namang kwentong huhubog sa ating mga puso. Sabi nila, ang pananahimik ay ginto. Pero paano kung ang bawat araw ng iyong pananahimik ay siyang unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Paano kung ang isang pirma lang sa papel ang magiging simula ng iyong pagbangon o katapusan? Ano ba, Ning? Pirmahan mo na. It's just for your allowance. Ang boses ni Cassandra ay parang pulot, matamis pakinggan, pero nakakadikit sa lalamunan. Nakatayo ito sa likuran ng asawa niyang si Raja. Ang kamay ay nakapatong sa balikat nito na parang isang reyna. Si Luningning, o Ning para sa kanila, ay nakayuko lang. Nakatingin sa makapal na dokumentong nasa ibabaw ng mamahaling lamesa. Sa tabi nito ay isang fountain pen na kumikinang, parang nangaakit, parang lason. Hindi ko maintindihan, mahinang sabi ni Ning. Ang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang sulok ng papel. Bakit ganito kakapal? Para lang sa allowance? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Raja. Isang tunog na kabisado na niya. Ang tunog bago ang isang sigaw. Ang tunog bago ang isang masasakit na salita. Don't be stupid, Luningning. Sabi ni Raja, ang boses ay mababa, at puno ng pagbabanta. Para sa'yo rin to. Para hindi ka na laging hingi ng hingi. Just sign it. Para sa akin. Napangiti si Ning sa kanyang isip. Isang mapait na ngiti na hindi nakita ng dalawa. Kailan pa siya naging mahalaga para kay Raja? Kailan pa naging para sa kanya ang isang bagay na galing dito? Naalala niya ang mga gabing pinagpuyatan niya para alagaan ang ama ni Raja noong may sakit ito. Ang mga pangarap na tinalikuran niya para maging isang mabuting asawa. Ang lahat ng sakripisyo para lang mapunta sa ganito. Para tawaging tanga sa harap ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Raja, hindi ko... Ano ba? Ang simple-simple lang, ayaw mo pang gawin. Sigaw ni Raja, sabay hampas sa lamesa. Napapitlag si Ning. Ang puso niya ay kumakaripas, pero may kung anong nagbago sa loob niya. Ang takot na laging nandyan ay napalitan ng pagdududa. Bakit sila nagmamadali? Ano ang nasa mga papel na ito? It's for your own good, Ning. Muling sabi ni Cassandra, lumalapit. Ang pabango nito ay nakakasulasok. Para maging praktikal, gusto lang namin na maging maayos ang lahat. Maayos. Ang salitang yon ay parang isang sampal. Walang maayos sa bahay na ito. Hindi maayos ang matulog mag-isa, gabi-gabi, habang ang asawa mo ay may kasamang iba. Hindi maayos ang pakiramdam na para kang isang multo sa sarili mong pamamahay. Dahan-dahan, itinaas ni Ning ang kanyang tingin. Mula sa mga papel, sa kamay ni Raja, hanggang sa mga mata nitong nag-aapoy sa galit. At sa likod nito, ang ngiti ni Cassandra na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pirmahan mo na. Malakas na utos ni Raja. Sabay kuha ng fountain pen at hagis nito sa harap ni Ning. Gumulong ang panulat at huminto ilang pulgada mula sa kanyang kamay. Malamig. Mabigat. Katulad ng nararamdaman niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kinuha. Hindi niya dinampot. Tinitigan niya si Raja, diretso sa mga mata. At sa isang boses na halos pabulong pero matatag at malinaw, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Pag-aaralan ko muna. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Luningning sa loob ng kanyang dibdib. Para bang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang mukha ni Raja ay dumaan sa hindi paniniwala. Pagkatapos ay sa matinding galit. Ang ugat sa kanyang sentido ay pumintig. Ang panga niya ay tumigas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Isang pagtanggi mula kay Luningning. What did you say? Tanong niya.
Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Si Cassandra sa likod niya ay tumigil sa pagngangiti. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Pinag-aaralan si Ning na para bang ngayon lang niya ito nakita. Kahit kumakabog ang dibdib niya, hindi binawi ni Ning ang kanyang tingin. Pinilit niyang maging matatag. Sabi ko, pag-aaralan ko muna, Raja. Isang halakhak ang kumawala kay Raja. Isang halakhak na walang saya. Malamig. Mapang insulto. Pag-aaralan, ikaw? Tumingin siya kay Cassandra na para bang naghahanap ng kakampi sa isang magandang biro. Ano ang alam mo sa mga legal documents? Ni hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat, Ning. Isang magandang bahay, pera, pangalan. Pero kulang pa rin. Just sign the damn paper. Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Ning. Pero ang sakit ay pamilyar na. Manhid na siya. Ang bago ay ang tapang na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Umiling siya. Dahan-dahan. At iyon na ang nagpasabog sa lahat. Fine! Sigaw ni Raja. Sabay daklot sa mga dokumento at ibinato ito sa sahig. Kumalat ang mga papel na parang mga tuyong dahon. Kung ayaw mo, edi huwag. Let's see how long you last in this house without my money. Magdusa ka sa katangahan mo. Tumalikod si Raja at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sumunod si Cassandra, pero bago ito tuluyang umalis, huminto ito sa tapat ni Ning. You made a very big mistake. Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng matamis at sumunod na kay Raja. Naiwan si Ning na mag-isa sa malawak na silid. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa silya. Pakiramdam niya ay naubos lahat ng lakas niya. Tumingin siya sa mga nagkalat na papel sa sahig. Ang kanyang katapusan o ang kanyang simula? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may ginawa siyang tama para sa sarili niya. Maya-maya, may pumasok sa silid. Si Isko, ang bago nilang security guard. Isang lalaking tahimik at laging nasa isang sulok, pero ngayon ay nasa harap niya. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong lumuhod, pinulot ang fountain pen na nasa sahig, at maingat na inilapag sa lamesa. Pagkatapos ay lumabas ito sandali. Bumalik si Isko na may dalang isang baso ng malamig na tubig. Inilapag niya ito sa lamesa, malapit sa kamay ni Ning. Hindi pa rin ito nagsasalita. Hindi rin ito tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at bumalik sa pwesto nito sa labas ng pinto, na para bang walang nangyari. Nakatitig lang si Ning sa baso ng tubig. Ang hamog sa labas nito ay unti-unting tumutulo. Sa gitna ng lahat ng panlalamig sa bahay na yon, may isang taong nagbigay sa kanya ng kahit konting init. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan sa kusina, pumasok si Aling Teresita, ang kanilang matandang kasambahay na nagsilbi pa sa ama ni Raja. Ning anak, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ito sa mga mata ni Ning na para bang may hinahanap. Matapang ang ginawa mo kanina. Hindi sumagot si Ning. Mag-iingat ka. Dagdag pa ng matanda. Ang mga ahas sa bahay na to, hindi lang basta nanunuklaw, lumulunok ng buo. May kung anong lungkot at takot sa mga mata ni Aling Teresita. Parang may gusto itong sabihin, pero pinipigilan lang ng sarili. Tumalikod ito at akmang aalis na. Aling Teresita, tawag ni Ning. Bakit po nila gustong-gusto na pumirma ako? Huminto ang matanda. Nakatalikod pa rin. Dahil ang pirma mo, sagot nito, hindi lumilingon, ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng yaman nila. Umalis si Aling Teresita, iniwan si Ning na lalong gulong-gulo. Kinagabihan, hindi makatulog si Ning. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang pabalik, napadaan siya sa pasilyo kung saan naroon ang saradong library ng kanyang biyenang lalaki. Isang silid,
na hindi na binubuksan simula nang ito'y mamatay. At doon, sa ilalim ng siwang ng pinto, may nakita siyang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumilip siya sa maliit na butas ng susian. Sa loob, nakita niya si Aling Teresita, nakatayo sa harap ng isang malaking aparador. Sa nanginginig nitong kamay, hawak nito ang isang luma at kinakalawang na susi. Kinabahan si Ning. Ano ang ginagawa ni Aling Teresita sa loob ng library sa ganitong oras ng gabi? Bawal pumasok doon. Iyon ang utos ni Raja. Nakita niyang ipinasok ng matanda ang susi sa seradura ng aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kumalansing ito ng bahagya sa katahimikan ng gabi. Mula sa loob, may kinuha si Aling Teresita, isang manipis na folder na kulay kape. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tumingin-tingin siya sa paligid, puno ng takot. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang aparador at ikinubli ang folder sa ilalim ng kanyang duster. Mabilis na umatras si Ning mula sa pinto. Nagtago siya sa isang madilim na sulok ng pasilyo sa likod ng isang malaking florera. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng library at ang mga yabag ni Aling Teresita na palayo. Nang maramdaman niyang ligtas na, lumabas siya mula sa pinagtataguan. Ang puso niya'y malakas pa ring kumakabog. Isang susi, isang folder, isang sikreto. Kinabukasan, ang almusal ay parang isang libing. Tahimik, malamig, walang gustong magsalita. Si Raja ay hindi tumitingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa kanyang cellphone. Si Cassandra naman ay panay ang pasulyap sa kanya. May mapanuring ngiti sa mga labi. Si Ning ay nakayuko lang sa kanyang plato, pero ang isip niya ay lumilipad. Ano ang laman ng folder na yon? Bakit ito tinatago ni Aling Teresita? Habang nagliligpit siya ng pinagkainan, sinadya niyang lapitan si Aling Teresita sa kusina. Naghuhugas ito ng mga plato, pero kitang-kita sa mga mata nito ang balisa. Aling Teresita, mahinang sabi ni Ning. Halos mabitawan ng matanda ang hawak na plato. Ay Ning, ginulat mo naman ako. Pasensya na po, sabi ni Ning. Gusto ko lang po sanang itanong. Yung library po ni Papa, bakit po sarado palagi? Nakita ni Ning ang pagbabago sa mukha ni Aling Teresita. Ang pagkabalisa ay napalitan ng takot. Yun ba? Utos ng si Raja mo. Ayaw niyang may gumagalaw sa mga gamit ng kanyang ama. Ang sagot ay mabilis, pero halatang pilit. Hindi na nagsalita si Ning, pero alam niyang may mali. Sa labas ng bahay sa kanyang pwesto, malapit sa gate, nakatayo si Isko. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pag-aalmusal na puno ng tensyon. Naririnig niya ang mga sigaw ni Raja kagabi. At nakikita niya ngayon ang lungkot at pagkalito sa mga mata ni Luningning. Hindi niya ugaling makialam. Trabaho niya ang magbantay. Pero may kung anong tumutulak sa kanya na protektahan ang babaeng iyon. Hindi lang mula sa panganib sa labas, kundi pati na rin sa mga halimaw sa loob ng bahay. Nang hapon na yon, habang nagdidilig si Ning ng mga halaman sa hardin, biglang sumulpot si Raja. Hindi ka pa rin ba tapos sa pag-iisip mo? Bungad nito. Walang anumang pagbati. Hinarap siya ni Ning. Raja, gusto ko lang maintindihan. Walang dapat intindihin. Putol nito sa kanya. Pumirma ka na lang para matapos na to. O gusto mong pahirapan ko ang buhay mo? Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Ning. Ngumisi si Raja. May karinderya ka. Diba? Yung maliit na pwesto mo sa bayan. Tumango si Ning, kinakabahan. Sayang naman kung bigla na lang yun mawawala. Diba? Nanlaki ang mga mata ni Ning. Hindi siya makapaniwala. Ang karinderya niya. Ang nag-iisang bagay na masasabi niyang sa kanya. Ang lugar kung saan naramdaman niyang may silbi siya, na may halaga siya. Gagamitin niyo ni Raja laban sa kanya. Tumulo ang kanyang mga luha.
Ang galit at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib. How could you? Basag ang boses na sabi niya. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Sagot ni Raja, malamig. Kaya isipin mong mabuti, Luningning. Ang pirma mo o ang karinderya mo. Tumalikod ito at iniwan siyang umiiyak sa gitna ng hardin. Hindi niya namalayan na nakita lahat ni Isko ang pag-uusap nila mula sa malayo. Nakita niya ang pag-iyak ni Ning. Nakita niya ang pagbabanta sa mukha ni Raja. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Isko kay Ning. Wala pa rin itong imik. Inabutan lang niya ito ng isang panyo. Malinis, nakatupi ng maayos. Kinuha yon ni Ning. Salamat, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumingin si Isko sa direksyon kung saan umalis si Raja. Hindi po lahat ng laban. Kailangang daanin sa lakas, ma'am, sabi niya sa isang mababang boses. Minsan mas matalas ang isip kaysa sa tabak. Pagkatapos ay yumuko ito ng bahagya at bumalik sa kanyang pwesto. Naiwan si Ning, na hawak ang panyo. Napatingin siya sa bahay sa library at naisip ang mga sinabi ni Isko. Kinagabihan, nagpasya siya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng library. Kailangan niyang malaman kung ano ang sikretong itinatago ni Aling Teresita. Hating gabi na. Maingat siyang bumaba. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa kusina kung saan alam niyang itinatago ni Aling Teresita ang isang bungkos ng mga lumang susi. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ito. Bumalik siya sa tapat ng library. Isa-isa niyang sinubukan ang mga susi. Ang una ay ayaw pumasok. Ang pangalawa ay maluwag. Ang pangatlo, isang mahinang kalansing ang narinig niya. Bumukas ang seradura. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at alikabok. Ang dilim sa loob ay parang humihila sa kanya papasok. Pumasok si Ning sa loob ng library. Ang bawat hakbang niya ay maingat at halos walang tunog. Ginamit niya ang ilaw mula sa kanyang cellphone para maging tanglaw. Ang mga anino ng matataas na estante ng libro ay parang mga higanting nagbabantay sa paligid. Ang silid ay puno ng alaala ng kanyang biyenang lalaki, si Don Ricardo. Ang amoy ng tabako nito ay nanunuot pa rin sa hangin. Sa isang pader ay nakasabit ang isang malaking litrato nito. Isang lalaking mukhang istrikto pero may mabait na mga mata. Siya lang ang tanging tao sa pamilyang Del Mundo na naging mabuti kay Ning. Naalala niya ang mga huling araw nito. Ning Hiya, bulong nito sa kanya noon mula sa kanyang higaan. Huwag mong pababayaan ang pamilya at huwag mo ring pababayaan ang sarili mo. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ngayon. Nilapitan niya ang malaking aparador na nakita niyang binuksan ni Aling Teresita. Gawa ito sa matigas at maitim na kahoy, nakalock. Tumingin siya sa bungkos ng mga susi na dala niya. Walang kasya. Ito siguro ang aparador na binuksan ng matanda gamit ang espesyal na susi. Frustrated, umupo si Ning sa swivel chair sa harap ng malaking lamesa ni Don Ricardo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Paano niya malalaman ang katotohanan kung lahat ay nakakandado? Napabuntong hininga siya. Sa pag-angat ng kanyang ulo, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na paperweight na gawa sa salamin. Gumulong ito at nahulog sa sahig. Naku! Bulong niya sa sarili. Yumuko siya para pulutin ito. At doon, sa ilalim ng lamesa, sa bandang likuran, may nakita siyang isang bagay na halos hindi na mapansin. Isang maliit na susi. Nakasabit ito sa isang tornilyo, tila sinadyang itago. Mabilis na kinuha ni Ning ang susi. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Nagkasya kaya ito sa aparador? Naglakad siya pabalik. Nanginginig ang kamay na isinuksok niya ang susi sa seradura. Pinihit niya ito at bumukas. Sa loob ng aparador ay may mga folder at makakapal na libro. Pero ang hinahanap ng kanyang mga mata
ay ang folder na kulay kape. Nakita niya ito sa pinakailalim na bahagi. Kinuha niya ito at maingat na binuksan sa ibabaw ng lamesa. Ang laman nito ay hindi isang testamento o last will. Ito ay kopya ng Articles of Incorporation ng Del Mundo Group of Companies, mga legal na dokumento na hindi niya maintindihan. Pero sa bandang huli, may isang pahina na may pulang marka sa gilid. Binasa niya ang pamagat. Section 7B, the Guardianship Clause. Binasa niya ang mga nakasulat, paulit-ulit. Hindi siya makapaniwala. Ayon sa dokumento, bilang legal na asawa ng nag-iisang tagapagmana, si Luningning Del Mundo ay binibigyan ng kapangyarihan bilang guardian ng legacy ng pamilya. Anumang desisyon na may kinalaman sa pagbebenta, pag-merge o pag-dissolve ng mga pangunahing asset ng kumpanya ay nangangailangan ng kanyang pirma. Her signature was mandatory. It was non-negotiable. Hindi siya isang tagapagmana ng pera. Siya ang tagabantay ng lahat, ang susi. Kaya pala kailangan nila ang pirma niya. Hindi iyon para sa allowance. Iyon ay para tanggalin sa kanya ang kapangyarihang hindi niya alam na hawak niya pala. Biglang bumukas ang pinto ng library. Napatalon sa gulat si Ning, si Aling Teresita. Nakatayo ito roon. Ang muka ay puno ng gulat at takot nang makita siya at ang folder na hawak niya. Ning, anong ginagawa mo rito? Nanginginig na tanong ng matanda. Alam na niyo po ito, di ba? Tanong ni Ning. Itinuro ang mga papel. Alam niyo po ito. All this time, bumagsak ang mga balikat ni Aling Teresita. Pumasok ito sa loob at isinara ang pinto. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bilin ng iyong biyanan. Sinabi niya sa akin bago siya mamatay na huwag kong sasabihin sa'yo hanggat hindi dumarating ang tamang panahon. Tamang panahon? Halos pasigaw na tanong ni Ning. Halos mamatay na po ako sa pagdurusa sa bahay na to. Araw-araw tinatapak-tapakan nila ang pagkatao ko. Iyon po ba ang tamang panahon? Ang bilin niya ay ibibigay ko lang sa'yo kapag nakita kong handa ka ng lumaban. Umiiyak na paliwanag ng matanda. Kapag nakita kong hindi ka nalang iiyak sa isang sulok, noong tumanggi kang pumirma kahapon, doon ko nakita. Nakita ko ang tapang na nakita rin ng Don sa'yo. Hinawakan ni Aling Teresita ang kanyang mga kamay. Ipinagkatiwala niya sa'yo ang lahat, Ning, dahil alam niyang may mabuti kang puso. Alam niyang hindi mo sisirain ang pinaghirapan niya, hindi tulad ni Raja na nabulag na sa pera at sa babaeng yon. Niyakap ni Ning ang matanda. Ang galit niya ay napalitan ng pag-unawa. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang nabawasan, napalitan ng isang determinasyon na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Itago mo yan, sabi ni Aling Teresita. Tinutukoy ang folder. Huwag mong ipapaalam sa kanila na alam mo na. Magpanggap kang wala kang alam. Magpanggap kang takot pa rin. Samantala, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng abogado. Tumango si Ning. Tama si Aling Teresita. Ito na ang simula ng kanyang paglaban. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ang tensyon ay mas matindi pa. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ni Ning. Hindi na takot ang nararamdaman niya. Luningning. Malamig na sabi ni Raja. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Naisip mo na ba? Pumapayag ka na ba? Huminga ng malalim si Ning. Tumingin siya kay Raja, pagkatapos ay kay Cassandra. Oo, Raja. Sabi niya, sinisiguradong may panginginig sa kanyang boses. Pumapayag na ako. Nakita niya ang pagliwanag sa mukha ni Cassandra. Si Raja naman ay tumango na para bang iyon na ang inaasahan niya. Good, sabi ni Raja. Mamayang hapon, darating ang abogado ko. Ipapa-explain ko sa iyo lahat para wala kang masabi.
Sige, sagot ni Ning. Yumuko para itago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pero, pwede bang bukas na lang? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Fine, kahit kailan mo gusto. Inis na sabi ni Raja. Basta pirmahan mo, ang dami pang arte. Tumayo si Ning. Excuse me po, sabi niya at naglakad paalis. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang bulong ni Cassandra kay Raja. See, I told you. All she needed was a little push. Takot lang yan sa'yo. Ngumiti si Ning sa sarili. Tama ka, isip niya. Takot ako. Pero hindi na sa inyo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, kinuha niya ang cellphone na bigay ni Isko at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero ng isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Isang kaibigan na ngayon ay isa ng mahusay na abogado. Hello, Atty. Cruz, sabi niya sa telepono. It's me, Ning. Luningning. I need your help. Kinabukasan, ang sala ng mansyon ay ginawang parang isang opisina. Naroon si Raja, si Cassandra, at isang lalaking naka-suit and tie na mukhang matalas at mayabang. Si Attorney Robles, ang abogado ni Raja. Pinaupo si Ning sa isang upuang solo sa tapat nilang tatlo. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang interogasyon. Ang mga dokumento ay muling inilatag sa lamesa sa gitna nila. Good afternoon, Mrs. Del Mundo. Magalang ngunit malamig na bati ni Attorney Robles. Nandito po ako para ipaliwanag ng malinaw ang nilalaman ng mga dokumentong ito. Ayon na rin sa hiling ninyo. Tumangulang si Ning, pinanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Sinusunod niya ang payo ni Aling Teresita, magpanggap na takot at walang alam. Sinimulang magpaliwanag ng abogado, gumamit ito ng mga salitang malalalim at komplikado. Pinapakinggan siya ni Ning, pero ang isip niya ay nasa mga sinabi ng kaibigan niyang si Atty. Ana Cruz sa telepono kagabi. Ning, ang tawag dyan ay Special Power of Attorney, paliwanag ni Ana. Kapag pinirmahan mo yan, binibigyan mo sila ng karapatan na gawin ang lahat para sa'yo, kasama na ang paggamit sa guardianship clause. You will be signing away your only power. Huwag na huwag mong pipirmahan. At dahil dyan, Mrs. Del Mundo, mas magiging madali ang pag-release ng inyong buwanang allowance dahil automated na ang proseso. Pagtatapos ni Attorney Robles, na may kasamang isang pekeng na ngiti. Mayroon po ba kayong mga katanungan? Nakatingin sa kanya si Raja, ang mga matay naguutos. Si Cassandra ay nakangiti, kampante. Hinihintay nilang lahat na kunin niya ang panulat at tapusin na ang lahat. Ito na, ang unang pagsubok. Huminga ng malalim si Ning. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang abogado. Salamat po sa paliwanag, attorney. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Naintindihan ko na po ngayon, pero may isa lang po akong tanong. Nawala ang nangiti ni Attorney Robles. Ano po iyon? Sa Section 7B po ng Articles of Incorporation ng kumpanya, diretsong sabi ni Ning, ang nakalagay po ay Guardianship Clause. Nakita ni Ning ang pag-flinch ng abogado. Ang pagkagulat sa mga mata nito ay hindi maitago. Tumingin ito kay Raja na ngayon ay nakakunot na ang noo. Si Cassandra ay tumigil sa pag-swing ng kanyang binti. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Galit na tanong ni Raja. Hindi pinansin ni Ning ang asawa. Ang atensyon niya ay nasa abogado pa rin. Ang tanong ko po, attorney, itong special power of attorney na pinapipirmahan ninyo, hindi po ba nito binibigyan sila ng karapatan na gamitin ang clause na yon? Nang wala na ang aking pahintulot, natigilan si Attorney Robles na huli. Well, technically, yes, but this is just for efficiency. Efficiency po ba ang tawag sa pag-alis ng nag-iisang proteksyon na iniwan sa akin ng biyanan ko? Malumanay, pero matalas na tanong ni Ning. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang yabang sa mukha ni Attorney Robles ay napalitan ng pagkataranta. This is ridiculous, sigaw ni Raja. Sabay tayo.
Sino ang nagsabi sa'yo ng mga yan? Si Aling Teresita ba? That old hag. Patay siya sa akin. Walang kinalaman dito si Aling Teresita. Matatag na sagot ni Ning. Tumayo na rin siya para maging kapantay nila. Raja, hindi ako tanga at hindi na ako takot. Kinuha niya ang kanyang bag. Salamat po sa oras ninyo, Attorney Robles. Tumingin siya kay Raja at Cassandra. Hindi ako pipirma sa anumang kasulatan hanggat hindi ito nakikita ng sarili kong abogado. Nalaglag ang panga ni Raja. Si Cassandra naman ay napanganga. Ang itsura ay parang nakakita ng multo. Abogado? Halos pautal na sabi ni Cassandra. Saan ka naman kukuha ng abogado? Dito nang ngumiti si Ning. Isang maliit pero totoong nanggiti. Ang unang totoong nanggiti sa loob ng maraming taon. Huwag kayong mag-alala. Mayroon na ako. Tumalikod si Ning at naglakad palabas ng sala. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Pakiramdam niya ay tinubuan siya ng pakpak. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Isko na nakatayo sa may pintuan. Hindi ito nakatingin sa kanya, pero nakita niya ang isang bahagyang pagtango nito, isang senyales ng paghanga at respeto. Pag-akyat niya sa kanyang kwarto at pagsara ng pinto, doon lang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa halo-halong emosyon, tagumpay, kaba, lakas. Nagawa niya, nakatayo siya para sa sarili niya. Sa ibaba, nagkakagulo na. Narinig niya ang sigaw ni Raja. Anong nangyayari, Robles? Akala ko ba kaya mong paikot-ikutin lang yan? She made a fool out of you, out of us. Calm down, Raja. Sigaw pabalik ni Cassandra. Huwag kang magpanik. This changes nothing. Changes nothing? Sagot ni Raja. May abogado na siya. Paano natin makukuha ang pirma niya ngayon? Hindi na narinig ni Ning ang kasunod, pero sapat na ang kanyang narinig para malaman na nagtagumpay siya sa unang yugto. Naghasik siya ng gulo at pagdududa sa kampo ng kalaban. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Cassandra, binuksan niya ito. Nakatayo si Cassandra sa labas, wala na ang peking ng ngiti. Ang mukha nito ay seryoso at malamig. You think you're smart, Luningning? Sabi nito sa isang mababang boses na puno ng pagbabanta. Akala mo nanalo ka na? Hindi sumagot si Ning. Tinitigan niya lang ito. Lumapit si Cassandra, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Let's see how smart you are when you have nothing left. Ang banta ni Cassandra ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Ning. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Kung may isang bagay na natutunan niya tungkol kay Cassandra, iyon ay ang kakayahan nitong tuparin ang anumang masamang balak. At ang target nito ay malinaw, ang karinderya ni Ning. Ang maliit na kainan na yon ay higit pa sa isang negosyo para kay Ning. Ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang tanging lugar sa mundo kung saan siya si Aling Ning. Ang masarap maglutong may-ari at hindi si Luningning, ang kaawa-awang asawa ni Raja del Mundo. Ang karinderya ay itinayo niya mula sa maliit na naipon niya bago pa man siya ikasal at sa tulong ng kaunting puhunan mula sa kanyang biyenang lalaki noon. Para may sarili ka, Hija, sabi nito, para hindi ka aasa lang sa iba. Doon, sa gitna ng amoy ng adobo at sinigang, sa ingay ng mga kutsara at tinidor, at sa tawanan ng kanyang mga suki, naramdaman niyang buo siya. Naramdaman niyang may silbi siya. Kaya kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na siya ng mansyon. Gusto niyang siguraduhin na maayos ang lahat. Pero pagdating pa lang niya sa tapat ng pwesto, may kakaiba na siyang naramdaman. Ang mga karaniwang customer niya na nag-aabang para sa almusal ay nagkukumpulan sa labas, nagbubulungan. Pagbaba niya ng tricycle, sinalubong siya ng kanyang tindera na si Mercy. Aling Ning, naku po, buti dumating na kayo. Balisang sabi nito. Bakit Mercy? Anong nangyari? May dumating pong mga taga City Hall kanina. Sanitary inspector daw po.
biglaan, pumasok si Ning sa loob. Ang karaniwang masayang ambience ng kanyang karinderya ay napalitan ng tensyon. Dalawang lalaking nakauniforme ang nandoon, sinusuri ang bawat sulok ng kanyang maliit na kusina. "Good morning po, ako po ang may-ari. Ano po ang problema?" Magalang na tanong ni Ning. Isang matabang lalaki ang humarap sa kanya, hawak ang isang clipboard. "May natanggap po kaming reklamo, ma'am. Food poisoning daw po. Galing daw po sa kinain dito kahapon." Natigilan si Ning. "Imposible po. Araw-araw bago ang mga sangkap ko. Maingat po ako sa paghahanda." "Yun po ang aalamin namin," sabi ng lalaki. Walang emosyon. "Pansamantala, kailangan po muna naming isara ang inyong pwesto habang nag-iimbestiga kami." "Isara?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ning. "Pero paano po ang mga paninda ko? Ang mga suki ko? Hindi po pwedeng—" "Sorry ma'am, rules are rules." Ipinakita sa kanya ng lalaki ang isang papel. "Cease and desist order." Walang nagawa si Ning kundi panoorin silang magdikit ng malaking closed sign sa pinto ng kanyang karinderya. Ang mga suki niya ay nagulat. Ang iba ay umiling, hindi makapaniwala. Nang makaalis na ang mga inspektor, napaupo na lang si Ning sa isang bangko. Ang mga panindang niluto niya para sa buong araw ay malamig na. Ang puso niya ay parang pinipiga. Hindi ito aksidente. Alam niya, ito na yon. Ito na ang ganti ni Cassandra. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Isang lokal na vlogger ang biglang nag-post tungkol sa maduming karinderya na nagdulot ng food poisoning. Kahit hindi pinangalanan, ang deskripsyon ay tumutukoy sa pwesto niya. Kumalat ito sa social media. Ang mga dating suki na bumabati sa kanya sa palengke ay umiiwas na ng tingin. Ang mga pinagkakautangan niya ng sangkap ay nagsisimula ng maningil. Unti-unti, sinisira ni Cassandra hindi lang ang kanyang negosyo, kundi pati ang kanyang reputasyon. Gabi-gabi, umuuwi si Ning sa mansyon na pagod ang katawan at durog ang puso. Sa hapagkainan, si Raja at Cassandra ay nag-uusap at nagtatawanan na parang walang nangyayari, pero nakikita ni Ning ang mapanuyang ngiti ni Cassandra tuwing napapasulyap ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, "Sabi ko sa'yo, di ba?" Isang gabi, hindi na niya natiis. "Masaya ka na ba?" Tanong niya kay Cassandra nang mag-isa na lang sila sa kusina. Tumingin ito sa kanya inosente. "Saan, Luningning?" "Sa ginagawa mo sa karinderya ko. Sa pagwasak mo sa buhay ko." "Ako?" Tumawa si Cassandra. "Wala akong ginagawa. Baka naman marumi ka lang talagang magluto. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng to." "Prove it," hamon ni Cassandra. "Gaya ng sinabi ko sa'yo, Luningning, you have nothing." Walang maniniwala sa isang kaawa-awang asawa laban sa akin. Tumalikod si Ning. Ayaw niyang bigyan ng satisfaksyon si Cassandra na makita siyang umiiyak. Ngunit sa pagtalikod niya, hindi niya alam na sa labas ng bintana ng kusina may isang taong nakarinig ng lahat. Si Isko. Kinabukasan, habang malungkot na nagwawali si Ning sa harap ng saradong karinderya, may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Si Nanay Flora, isa sa mga pinakauna at pinakaloyal niyang suki. "Hija," tawag nito sa kanya. "Nanay Flora," sabi ni Ning, nahihiya. Inabutan siya ng matanda ng isang maliit na bayong. "May dala akong gulay galing sa tanim ko. Paborito mo tong talbos ng kamote." "Naku, nanay, wag na po. Nakakahiya." "Shhh!" Saway sa kanya ng matanda. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Ning, kilala ka namin. Alam namin kung gaano kalinis ang puso mo at ang kusina mo." Tumingin ito sa closed sign. Ang mga kasinungalingan, parang bula lang yan. Kusang pumuputok. "Huwag kang susuko, ha?" Napaiyak si Ning. Sa gitna ng lahat,
May mga tao pa ring naniniwala sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Ang simpleng gesto ni Nanay Flora ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nang araw ding iyon, sa loob ng security office ng mansyon, may kausap si Isko sa telepono. "Tol, pasensya na sa abala," sabi niya. "May ipapakiusap lang sana ako. Pinsan mo yung sanitary inspector, di ba? Yung mataba?" "Oo, si Hector. Pwede mo bang itanong kung sino ang nag-file ng complaint sa isang karinderya sa bayan?" "Oo, anonymous daw. Pero baka may iba pang detalye." "Sige tol, utang na loob. Salamat." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa CCTV monitor. Nakita niya si Ning na papasok ng gate. Pagod, pero may bagong determinasyon sa mukha. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya pwedeng tumayo lang sa isang tabi. Gabi na. Naghahanda ng matulog si Ning nang tumunog ang burner phone na bigay ni Isko. Isang text message mula sa isang unknown number. "Good evening po, Ma'am Ning. Yung anonymous complaint sa City Hall. Galing po sa isang law office, Robles and Associates Law Firm. Nanlaki ang mga mata ni Ning, ang apelyido ng abogado ni Raja. Maya-maya pa, may isa pang kumatok sa pinto ng kwarto niya. Ang puso niya ay kumabog. Dahan-dahan niyang binuksan. Si Mercy ang tindera niya, ang nandoon, humahangos at umiiyak. "Aling Ning! Aling Ning! Naku po!" "Bakit, Mercy? Anong nangyari?" "May pinadala pong sulat yung may-ari ng pwesto natin." Sabi nito, inaabot sa kanya ang isang sobre. "Pinapaalis na po tayo. May bago na raw pong may-ari at kailangan na raw po nila ang lupa. Kailangan na po nating umalis sa katapusan ng linggo." Nang hina si Ning, binuksan niya ang sulat. Totoo nga. Eviction notice. Ang karinderya niya. Ang huling kanlungan niya. Ngayon, tuluyan ng mawawala. Ang notice of eviction ay parang isang pako na tuluyang ipinukpok sa kabaong ng mga pangarap ni Ning. Hawak niya ang papel, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat. Wala nang natira. "Paano na po tayo, Aling Ning?" Humihikbing tanong ni Mercy. Hindi makasagot si Ning. Tumingin siya sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko. Pagod na siyang lumaban. Para saan pa? Kinabukasan, lumabas siya ng mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi siya pumasok sa kotse na maghahatid sa kanya. Sa halip ay naglakad siya palabas ng gate. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Napansin ni Isko ang kanyang pag-alis. Kitang-kita sa mukha ni Ning ang pagkabigo. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang motorsiklo at maingat na sumunod sa kanya. Menjaga jarak, tinitiyak lang na ligtas ito. Nagpunta si Ning sa kanyang saradong karinderya. Umupo siya sa bangko sa labas at tinitigan ang pwesto. Ang dating masiglang lugar ay ngayon ay tahimik at walang buhay. Doon, mag-isa, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang para sa karinderya, kundi para sa lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang kasal, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang sarili. Mula sa kabilang kalsada, nakaupo sa kanyang motorsiklo, pinanood siya ni Isko. Ang bawat hikbi ni Ning ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi sapat ang panyo. Hindi sapat ang text message. Nag-iwan siya ng isang guard para magbantay kay Ning at mabilis na pinatakbo ang kanyang motorsiklo. Mayroon siyang kailangang puntahan. Hapon na nang bumalik si Isko sa mansyon. Dumiretso siya sa security office at tiningnan ang mga CCTV. Nandoon na si Ning. Bumalik na mula sa karinderya, pero diretso lang sa kanyang kwarto. Si Raja at Cassandra naman ay umalis para sa isang business meeting. Ito na ang pagkakataon niya. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Ning. Nag-atubiling buksan ito ni Ning. "Sino yan?" "Si Isko po, ma'am." Binuksan niya ang pinto. "Isko? Bakit? May problema ba?"
Pasensya na po sa abala, Ma'am Ning. Sabi ni Isko, iniiwasan ng kanyang mga mata. May gusto lang po sana akong ibigay. Iniabot niya kay Ning ang isang brown envelope. Ano to? Nagtatakang tanong ni Ning. Impormasyon lang po. Baka makatulong. Kinuha ni Ning ang sobre. Bago pa siya makapagtanong, mabilis nang tumalikod si Isko. Sige po, ma'am. Balik na po ako sa pwesto ko. Isinara ni Ning ang pinto, puno ng pagtataka. Umupo siya sa kama at binuksan ang sobre. Ang laman nito ay ilang piraso ng papel. Mga printout. Ang una ay isang business registration. Isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, Golden Sun Realty Corporation. Pero ang nakapukaw sa atensyon niya ay ang pangalan ng isa sa mga incorporator, Cassandra Imperial. Ang sumunod na papel ay isang kopya ng deed of sale. Ang Golden Sun Realty Corporation, ang bagong may-ari ng lupa, kung saan nakatayo ang kanyang karinderya. Ang transaksyon ay ginawa 1 linggo lang ang nakalipas. Napatakip si Ning sa kanyang bibig. Malinaw na. Si Cassandra ang bumili ng lupa. Si Cassandra ang nagpalayas sa kanya. Paano nalaman ni Isko ang lahat ng ito? Kinagabihan, hindi na natiis ni Ning. Hinintay niyang maging tahimik ang lahat at pinuntahan si Isko sa pwesto nito malapit sa garden. Isko, tawag niya. Nagulat ito. Ma'am Ning, gabi na po. Salamat, sabi ni Ning. Ang boses ay taos-puso. Salamat sa mga dokumento. Pero, paano mo nakuha ang mga to? Delikado ang ginagawa mo. Pwede kang mapahamak, matanggal sa trabaho. Tumingin si Isko sa malayo. May mga kaibigan po ako sa City Hall. At isa pa po, trabaho kong protektahan ang mga tao sa loob ng pamamahay na ito. Tumingin ito sa kanya. Kasama na po kayo doon, ma'am. Lalo na po kayo. Mayroong sinseridad sa mga mata ni Isko na ngayon lang nakita ni Ning. Bakit mo to ginagawa? Nagbuntong hininga si Isko. Noong bata po ako ang nanay ko, katulad nyo. Mabait, masipag. Pero ang tatay ko, katulad ni Sir Raja, malupit. Araw-araw nakikita ko siyang umiiyak. Wala akong magawa noon dahil bata pa ako. Pinangako ko sa sarili ko na kapag lumaki ako, hindi na ako papayag na may makita akong babaeng inaapi at wala akong gagawin. Naantig si Ning. Sa likod ng tahimik at seryosong anyo ni Isko ay isang kwentong hindi niya inaasahan. Pero anong magagawa ng mga papel na to? Tanong ni Ning. Nawawalan ng pag-asa. Sa kanila pa rin ang lupa. Talo pa rin ako. Hindi pa po tapos ang laban, ma'am, sabi ni Isko. Ang ginawa niya ay legal, pero immoral. Pwede niyo pong gamitin yan para ipakita kung anong klaseng tao siya. At may isa pa po. May kinuha si Isko sa kanyang bulsa. Isang maliit, lumang cellphone. Ano to? Burner phone po. Para sa atin lang to, Ma'am Ning. Para ligtas kayo. Kung may kailangan kayo, o kung may impormasyon akong makukuha, dito ko po ipapadala. Hindi nila ito matatrace. Kinuha iyon ni Ning. Isang ordinaryong cellphone, pero para sa kanya, ito ay isang lifeline. Isang simbolo na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. May kakampi na siya. Habang paakyat si Ning pabalik sa kanyang kwarto, may narinig siyang boses mula sa sala. Boses ni Cassandra, kausap sa telepono. Yes, Mr. Robles. I understand. No, hindi pa niya alam na ako ang bumili. Akala niya talo na siya. Good. Let's proceed with phase 2. I want to liquidate everything as soon as possible. Yes, even behind Raja's back. He's too emotional for this. Just get it done. Naniga si Ning sa kanyang kinatatayuan. Liquidate everything? Behind Raja's back? Kinabukasan armado ng bagong impormasyon at bagong tapang, hinarap ni Ning si Cassandra sa hardin. Alam ko na. Simpleng sabi ni Ning. Tumaas ang kilay ni Cassandra. Ang alin? Golden Sun Realty Corporation. Ikaw ang bumili ng lupa ng karinderya ko. Hindi nagulat si Cassandra. Sa halip ngumiti ito.
Oh, that. Nalaman mo pala. Mabilis ka rin ano? Bakit mo ginagawa to, Cassandra? Anong kasalanan ko sa'yo? Lumapit si Cassandra. Ang kasalanan mo? Ang kasalanan mo ay humihingi nga ka pa rin sa parehong hangin na nilalanghap ko. Ang kasalanan mo ay daladala mo pa rin ang apelyidong Del Mundo. Hindi yan ang dahilan, sabi ni Ning. Ginagamit ang natutunan niya mula kay Isko. May mas malalim na dahilan. May kinalaman ba ito sa isang Mr. Robles? Sa unang pagkakataon, nakita ni Ning na natigilan si Cassandra. Ang ngiti nito ay bahagyang nawala. How? How did you know that name? Ngumiti si Ning. Marami ka pang hindi alam sa akin, Cassandra. Inilabas ni Ning ang kopya ng business registration. Proof? Or just words from a lowly guard? Sabi niya. Ginagaya ang mga salitang binitawan sa kanya ni Cassandra noon. Ang mukha ni Cassandra ay napuno ng galit. Isang galit na hindi pa nakikita ni Ning dati. Ang galit sa mukha ni Cassandra ay mabilis ding nawala. Napalitan ng isang mapanganib na kalma. Tinaasan niya ng kilay si Ning. So you have a piece of paper. Congratulations, sabi nito, puno ng sarkasmo. Anong gagawin mo dyan? Isasampal mo sa akin? Go ahead. It won't bring your precious karinderya back. Tumalikod ito at iniwan si Ning, pero alam ni Ning na tinamaan siya. Naghasik siya ng takot. Kahit kaunti, sapat na yon. Lumipas ang mga araw. Malapit na ang taunang pista ng kanilang barangay. Dati, ito ang isa sa mga pinakaaabangan ni Ning. Siya lagi ang nangunguna sa pag-aayos ng community kitchen. Nagluluto para sa lahat. Ngayon, wala na siyang karinderya. Wala na siyang gana. Hija, sumama ka pa rin, sabi sa kanya ni Nanay Flora nang magkasalubong sila sa palengke. Hinahanap-hanap ng mga tao ang kaldereta mo. Huwag mong hayaang alisin din nila sa'yo ang kasiyahan ng pagsisilbi sa kapwa. Ang mga salita ng matanda ay tumago sa puso ni Ning. Tama siya. Hindi niya hahayaang pati ito ay agawin sa kanya. Kaya sa araw ng pista, naroon si Ning sa covered court ng barangay kasama ang ibang mga nanay, abala sa pagluluto sa malalaking kawa. Kahit wala na siyang pwesto, ang pagmamahal niya sa pagluluto ay hindi nawala. Ang bawat hiwa ng gulay, bawat halo sa kaldero ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Masaya ang paligid. May mga banderitas, may malakas na tugtugan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. Sa isang sulok, nakita ni Ning si Isko, nakasibilyan, tahimik na nagmamasid. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong tumango sa kanya. Isang simpleng gesto na nagparamdam sa kanya ng seguridad. Napuno ng tawanan at sigawan ang lugar. Naramdaman ni Ning ang isang klase ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, sa gitna ng kanyang komunidad, tanggap siya. Mahal siya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng court. Bumaba mula rito si Cassandra. Suot ang isang eleganteng bestida na hindi bagay sa simpleng okasyon. Kasama niya ang ilang mga alalay na may dalang mga malalaking paper bag. Good afternoon, everyone! Masiglang bati niya agaw pansin. Narinig ko kasing may fiesta, kaya nagdala ako ng konting handa. From a 5-star hotel, ang mga tao ay nagtinginan. Ang ilan ay nagbulungan. Lumapit si Cassandra sa lamesa kung saan nakahain ang mga pagkaing niluto ng komunidad. Tiningnan niya ang mga ito na may pandidiri. Oh, sabi niya, sapat na para marinig ng lahat. How rustic! Pagkatapos ay lumingon siya kay Ning. Luningning, you're here! Akala ko ba? Wala ka ng kusina. Ang bawat salita ay puno ng lason. Namula ang mukha ni Ning sa hiya. Pero bago pa siya makasagot, isang boses ang sumabat. Mas masarap pa rin ang luto ni Aling Ning kaysa sa anumang pagkain na galing sa hotel. Sabi ni Nanay Flora, lumapit ito at tumayo sa tabi ni Ning. Oo nga,
segunda ng isa pang nanay. Ang pagkain dito, niluto ng may pagmamahal. Hindi binili lang. Napahiya si Cassandra. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ngumiti ito ng matamis. Of course, I was just joking. Actually, I'm here to support Luningning. Balita ko kasi, kailangan niya ng tulong ngayon. Tumingin siya sa paligid. Sino ba naman ang hindi maaawa sa kalagayan niya? 'Di ba? Mas masakit pa yon kaysa sa direktang insulto. Ginagawa siyang kaawa-awa ni Cassandra sa harap ng lahat. Pero muli, ang komunidad ang sumagip sa kanya. Isang batang lalaki ang biglang tumakbo at yumakap sa binti ni Ning. Nanay, paborito ko po ang adobo niyo. Sigaw nito, nakatingin kay Ning. Kayo po ang pinakamasarap magluto sa buong mundo. Ang inosenteng salita ng bata ang bumasag sa tensyon. Nagtawanan ang mga tao. Ang plano ni Cassandra na ipahiya si Ning ay bumalik sa kanya. Ang mukha niya ay umasim. Kitang-kita ang pagkainis. Sa di kalayuan, napansin ni Isko ang isa sa mga alalay ni Cassandra. Hindi ito nakatingin sa gulo. Sa halip, abala ito sa pagkuha ng litrato gamit ang cellphone. Pero ang target ng camera nito ay hindi si Cassandra. Ang target nito ay si Ning, na nooy kausap na ang isang matagal ng kaibigan, si Mang Tonyo, ang barangay captain na inaalo siya. Ang anggulo ng kuha ay nagmumukhang masyadong malapit at personal ang kanilang pag-uusap. Agad na naintindihan ni Isko. Isang patibong. Samantala, hindi na nakatiis si Cassandra. Well, I guess my help is not needed here. Pilit ang nangiting sabi niya. Enjoy your food. Mabilis itong tumalikod at pabalang na pumasok sa kanyang sasakyan. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng makaalis ito. Nilapitan nila si Ning, kinamusta at pinasalamatan. Naramdaman muli ni Ning ang init ng kanilang suporta. Nang matapos ang salo-salo, nilapitan ni Isko si Ning. Ma'am Ning, mag-iingat po kayo, bulong niya. Salamat Isko. Nakita ko ang pagbabantay mo kanina. Hindi po yun, ma'am. Sabi ni Isko, ang muka ay seryoso. May iba po kayong dapat pag-ingatan. Habang nagkakagulo kanina, may tauhan si Ma'am Cassandra na kumukuha ng litrato ninyo. Habang kausap niyo si Kapitan Tonyo, kinabahan si Ning. Litrato? Bakit? Bakit? Ang anggulo po ng kuha, mukhang compromising. Baka po gamitin niya yon laban sa inyo. Gagawa na naman po sila ng kwento. Nanlamig si Ning. Hanggang saan ang kayang gawin ni Cassandra? Pati ang barangay fiesta na dapat ay masaya. Ginamit nito para gumawa ng panibagong patibong. Ang pagkapahiya nito kanina ay siguradong gagantihan nito ng mas malala. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pangamba. Tumingin si Isko sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi po tayo papayag na magtagumpay sila. Kailangan lang po nating maging handa. Hindi na naghintay si Ning na sumabog ang bomba. Alam niyang anumang oras ay gagamitin ni Raja at Cassandra ang mga litrato laban sa kanya. Ang payo ni Isko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kailangan lang po nating maging handa. Pero paano ka maghahanda sa isang bagyo na hindi mo alam kung saan at kailan hahagupit? Ang sagot ay dumating pagkalipas ng 2 araw. Gabi. Katatapos lang ng isang tahimik at tensyonadong hapunan. Paakyat na sana si Ning sa kanyang kwarto nang tawagin siya ni Raja. Luningning. Sa opisina. Ngayon na. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpakaba kay Ning. Sumunod siya. Pagpasok niya sa maliit na home office ni Raja, naroon na rin si Cassandra. Nakaupo sa isang silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Isinara ni Raja ang pinto. Umupo ka, utos niya. Sumunod si Ning. Tinitigan niya ang asawa, sinusubukang basahin ang iniisip nito. Pero ang mukha ni Raja ay parang isang blangkong pader. Alam mo Ning, panimula ni Raja,
paikot-ikot sa kanyang lamesa. Sinubukan kong maging pasensyoso. Sinubukan kong intindihin ang mga drama mo. Pero may hangganan ang lahat. Kumuha siya ng isang malaking brown envelope mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Ning. Binuksan niya ito. Ikinalat niya ang laman. Mga litrato. Ang mga litratong kinuhanan sa pista. Ang mga litratong binalaan sa kanya ni Isko. Tiningnan ni Ning ang mga larawan. Kuha nga ang mga ito sa anggulong mapanlinlang. Sa isang litrato, mukha siyang nakasandal kay Kapitan Tonyo. Sa isa pa, mukhang magkahawak ang kanilang mga kamay. At sa pinakamasama sa lahat, isang kuha kung saan mukhang nagbubulungan sila ng malapit na para bang may romantikong ibinabahagi. Ano to? Mahinang tanong ni Ning, kahit alam na niya ang sagot. Ano to? Ulit ni Raja, tumatawa ng mapakla. Ito ang pruweba, luningning. Pruweba na habang nagpapakapagod ako sa trabaho, ikaw naman ay nagpapakasaya, kasama ng ibang lalaki. Hindi yan totoo, agap ni Ning. Kaibigan ko lang si Kapitan Tonyo. Inaalalayan niya lang ako dahil sa ginawa ni Cassandra. So aaminin mo na magkasama nga kayo? Sabi ni Cassandra, nagsasalita sa unang pagkakataon. Nakakaawa ka naman, Raja. Your wife is cheating on you with a lowly barangay captain. Raja, maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Ning. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Patibong lang to. Gawa-gawa lang nila. Pero si Raja ay hindi nakikinig. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng galit at pandidiri. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo, Ning. Tapos na ako sa pagiging tanga. Dinampot niya ang isang litrato. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang sasabihin ng mga business partners ko. Isang malaking iskandalo. Mrs. Del Mundo, caught in the act. Nanikip ang dibdib ni Ning. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal. Wasak na. Pero, pagpapatuloy ni Raja, pwede pa nating ayusin to. Pwede nating itago ang lahat ng to sa isang kondisyon. Itinuro niya ang isa pang dokumento sa lamesa, ang Special Power of Attorney, at sa tabi nito ang pamilyar na fountain pen. Pirmahan mo na yan, sabi ni Raja. Pirmahan mo yan, at ang mga litratong ito ay mananatiling sikreto sa ating tatlo. Itatapon natin. Kakalimutan natin. Pero kung hindi, dugtong ni Cassandra, may ngiting tagumpay sa mga labi. Ipapakalat namin ang mga to sa buong media. Sisiguraduhin naming wala ka ng mukhang ihaharap sa kahit sino. You will be. Ito na ang ultimatum, ang kanyang pirma o ang kanyang dignidad. Tumingin si Ning mula sa mga litrato patungo sa dokumento at pagkatapos, tumingin siya kay Raja. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking handa siyang sirain para lang makuha ang gusto nito. At sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Ning ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, pagkasuklam, at isang malamig, matigas na determinasyon. Dinampot niya ang isa sa mga litrato. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Hindi kay Cassandra, kundi diretso sa mga mata ni Raja. Kilala mo ba talaga ako, Raja? Tanong niya. Ang boses niya ay walang bahid ng panginginig. O kahit minsan ba, sinubukan mong kilalanin ako? Hindi nakasagot si Raja. Dahil kung kilala mo ako, pagpapatuloy ni Ning, malalaman mong hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang ninyo. Malalaman mong mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sirain ang pangalan na ibinigay mo sa akin. Ibinalik niya ang litrato sa lamesa. Hindi galit, hindi umiiyak. Isang nakakakilabot na kalma ang bumalot sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Raja, naguguluhan. Tumayo si Ning. Tinitigan niya ang dalawa, ang kanyang mga mata,
ay parang matulis na yelo. Sige, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Ituloy niyo. Ikalat niyo ang mga litrato. Natigilan sina Raja at Cassandra. Hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. Tingnan natin. Pagtatapos ni Ning, habang naglalakad siya patungo sa pinto. Tingnan natin kung sino sa ating tatlo ang mas masisira. Iniwan niya silang dalawa na tulala at hindi makapaniwala. Ang paglabas ni Ning sa opisina ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Sina Raja at Cassandra ay naiwang nakatitig sa pinto, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang inaasahan nilang iyak at pagsusumamo ay napalitan ng isang matapang na hamon. Ano yon? Blinaf niya lang tayo. Unang nagsalita si Cassandra. Pilit na pinapakita na hindi siya apektado. Pinapalabas niya lang na matapang siya. Hindi, sabi ni Raja. Umupo ng mabigat sa kanyang silya. Kilala ko si Ning. Iba ang mga tingin niya kanina. Seryoso siya. Tumingin siya kay Cassandra. This was your idea. Akala ko ba ito na ang solusyon? At anong gusto mong gawin ko, Raja? Hayaan na lang siyang magmatigas. Ganting sagot ni Cassandra. Kung hindi natin gagawin to, wala tayong mapapala. Habang sila ay nagtatalo, si Ning naman ay mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Pagsara niya ng pinto, doon lang siya napasandal. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napapalitan ng kaba. Paano kung ituloy talaga nila? Paano kung bukas ay nasa lahat na ng balita ang kanyang mukha? Kinuha niya ang burner phone at mabilis na nag-text kay Attorney Ana Cruz. Ana, they have the photos. Tinakot nila ako. I need a plan. Now. Kinabukasan, hindi hinintay ni Ning ang hakbang ni Raja. Ginawa niya ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Siya ang unang kumilos. Nagpahatid siya sa barangay hall. Nagulat si Kapitan Tonyo sa biglaan niyang pagbisita. Ma'am Ning, napadalaw po kayo? Kapitan, pasensya na sa abala, pero kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi ni Ning. Sa loob ng opisina ng kapitan, ipinaliwanag ni Ning ang lahat. Ang tungkol sa mga litratong kinuha sa pista at ang banta ni Raja. Ipinakita rin na niya ang kopya ng mga dokumento na nagpapatunay na si Cassandra ang bumili ng lupa ng kanyang karinderya. Nagalit si Kapitan Tonyo. Walang hiya sila. Pati ako. Idinamay sa kanilang personal na away. Si Kapitan Tonyo ay isang respetadong leader sa kanilang komunidad. May malinis na pangalan at pamilya. Kapitan, ang kailangan ko lang po ay ang testimonya ninyo. Pakiusap ni Ning na walang namamagitan sa atin, na ang tanging ginawa nyo lang ay tulungan ang isang nasasakupan ninyo. Walang problema, Ma'am Ning. Sasamahan kita kahit saan, kahit sa korte pa iyan. Pagkatapos ng pag-uusap, nakahinga ng maluwag si Ning. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang kailangang puntahan. Isang tao na binanggit sa kanya ni Ana sa telepono. Isang respetadong veteranong mamamahayag na kilalang palaban sa mga mapangapi. Samantala, sa mansyon, si Raha ay hindi mapakali. Hindi siya mapalagay sa ginawang paghamon ni Ning. Ikalat na natin, Raja. Ano pang hinihintay mo? Sabi ni Cassandra, naiinip. Teka lang, sagot ni Raja. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung mas masira tayo? Ang pangalan ng pamilya. Ang pangalan ng pamilya o ang takot mo lang? Mapanuyang tanong ni Cassandra. Raja, kailan ka pa naging duwag? You are a Del Mundo. Act like one. Ang mga salita ni Cassandra ay tumama sa ego ni Raja. Ayaw na ayaw niyang matawag na duwag. Fine, sabi niya. Tatawagan ko na ang contact ko sa press. Pero huli na sila. Nang hapong yon, isang article ang lumabas online mula sa blog ng kilalang mamamahayag na si Jessica Season. Ang headline,
Wife of business tycoon fights back against cruel oppression. Suffers threats and business closure after refusing to sign away rights. Ang article ay hindi nagbanggit ng pangalan, pero ang mga detalye ay malinaw. Isinalaysay nito ang kwento ng isang ginang mula sa isang kilalang pamilya na binantaan gamit ang mga doctored photos matapos nitong tumangging pumirma sa mga kahina-hinalang dokumento. Nabanggit din ang biglaang pagsasara ng kanyang maliit na negosyo matapos itong bilhin ng isang kumpanyang may koneksyon sa third party. Kumalat ito na parang apoy. Ang mga komento ay umulan, lahat ay nagpapakita ng suporta sa ginang at galit sa mapang-aping asawa at kabit. Nang makita ni Raja at Cassandra ang article, para silang binuhusan ng yelo. Paano? Paano niya ito nagawa? Sigaw ni Raja. Ibinato ang kanyang tablet sa pader. Naunahan niya tayo. This is not just Ning, sabi ni Cassandra. Ang boses ay seryoso. Ang kalma niya ay unti-unting nawawala. May tumutulong sa kanya. Someone smart. Someone who knows how to play the game. Ang dating matibay nilang samahan ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Sinabi ko sa'yo, dapat hindi na natin tinuloy. Sigaw ni Raja. Look what you've done! Ang pangalan ko, ang reputasyon ko. My fault? Ganting sigaw ni Cassandra. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. Kung nakuha mo lang sana ang pirma niya noon pa, hindi tayo aabot sa ganito. Ang hina mo kasi. You are weak, Raja, just like your father always said you were. Ang huling mga salita ay parang isang sampal na mas malakas pa kaysa sa tunay. Natigilan si Raja. Tumingin siya kay Cassandra na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay nitong kulay. Ang babaeng laging pumupuri sa kanya, ngayon ay inuulit ang mga salitang pinakakinamumuhian niya, mga salitang laging sinasabi ng kanyang ama. Anong sabi mo? Mahinang tanong ni Raja. Nakita ni Cassandra ang kanyang pagkakamali. Raja, I didn't mean that. Nadala lang ako ng galit. Pero huli na. Ang lamat sa pagitan nila ay lumaki at naging isang malalim na bangin. Sa kanyang kwarto, pinabasa ni Ning ang article sa kanyang cellphone. Sa wakas, narinig ang kanyang panig. Sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya biktima lang. Maya-maya, tumunog ang burner phone niya. Text mula kay Isko. Nahanap ko na po kung sino si Mr. Robles. Hindi lang po siya ordinaryong abogado. Isa po siyang corporate liquidator. Dalubhasa po siya sa pagbebenta ng mga assets ng isang kumpanya sa pinakamabilis na paraan. Kinilabutan si Ning, corporate liquidator, pagbebenta ng assets. At naalala niya ang narinig niyang sinabi ni Cassandra sa telepono. Liquidate everything, even behind Raja's back. Ang plano ni Cassandra ay hindi lang alisin siya sa eksena. Ang plano nito ay sirain ang buong Del Mundo Corporation at si Raja, ang kanyang asawa, ay isa lang kasangkapan. Ang text message ni Isko ay parang isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pagmamadali ni Cassandra, ang desperasyon niyang makuha ang pirma, ang mga sikretong tawag nito kay Mr. Robles, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pera. Ito ay tungkol sa total na pagwasak. Ang pag-aaway ni Raja at Cassandra ay lalong lumala. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng mga sigaw at panunumbat na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakikita ni Ning ang takot sa mga mata ni Raja, ang takot ng isang taong nawawalan ng kontrol. At nakikita niya ang pagkainis sa mga mata ni Cassandra, ang inis ng isang puppeteer na ang puppet ay nagsisimula ng maging inutil. Isang gabi, narinig ni Ning ang kanilang pag-uusap mula sa sala. Raja, we're losing time, sabi ni Cassandra. Ang boses ay pilit na pinapakalma. That online article is just noise. Malilimutan din yan ng mga tao. We need to push through with the merger. It's the only way to save the company now. Merger.
Ito ang unang beses na narinig ni Ning ang salitang yon. Anong merger? Tanong ni Raja. Ang boses ay pagod. Walang may gustong makipag-partner sa atin ngayon dahil sa iskandalong yan. Meron, sabi ni Cassandra. May nakausap na ako. Isang foreign investment group. Handa silang bilhin ng majority shares. Malaking pera ito, Raja. Sapat para makapagsimula tayo ulit. Sa ibang bansa, tayong dalawa lang. Natahimik si Raja. Ang alok ng pagtakas ng bagong simula ay tila isang matamis na tukso. Pero paano si Ning? Tanong niya. Nandyan pa rin ang guardianship clause. Hindi siya pipirma. Kaya nga kailangan na nating gamitin ang huling barahan natin. Sabi ni Cassandra, magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Gagamitin natin ang isang butas sa batas. Doctrine of Corporate Emergency. Sasabihin natin na nalulugi na ang kumpanya dahil sa mismanagement at kailangan ng agarang aksyon para mailigtas ito. We will argue that her refusal to sign is detrimental to the corporation's survival. Baka pumanig sa atin ang board. Nakinig si Ning mula sa itaas ng hagdan. Ang puso niya ay kumakakabog. Isang emergency board meeting. Ito na ang kanilang huling desperadong hakbang. Kinabukasan, natanggap niya ang opisyal na paanyaya para sa pagpupulong. 3 araw mula ngayon. Tinext niya agad si Ana Cruz at si Isko. They're making their final move, text niya. Ang sagot ni Isko ay mabilis. Ma'am, narinig ko po ang pangalan ng Foreign Investment Group. Sinubukan ko pong i-research, walang record. Isa po itong Shell Corporation. At ang address na nakarehistro, pareho po ng address ng Golden Sun Realty. Nanlamig si Ning. Si Cassandra. Si Cassandra ang nasa likod ng investment group. Hindi ito isang merger. Ito ay isang hostile takeover na pinaplano niya mag-isa. Gagamitin niya ang pera ng Del Mundo para bilhin ang Del Mundo. At kapag nakuha na niya ang control, ililipat niya ang lahat ng assets sa kumpanya niya at iiwan si Raja na walang-wala. Si Raja ay hindi kasosyo sa krimen. Siya ang huling biktima. Sa loob ng 2 araw, si Ning, sa tulong ni Ana at sa mga impormasyong bigay ni Isko, ay naghanda. Pinag-aralan nila ang bawat anggulo. Binuo nila ang kanilang depensa. Dumating ang araw ng board meeting. Bago umalis ng mansyon, dumaan muna si Ning sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng puntod ng kanyang biyenang si Don Ricardo. Ang malamig na marmol ay parang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Inilapag niya lang ang isang pumpon ng puting bulaklak. Pagkatapos, tumingin siya sa pangalang nakaukit dito. Ricardo Del Mundo. Sana po, bulong niya sa hangin, maging proud kayo sa akin. Pagdating niya sa Del Mundo Tower, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ang mga empleyado ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Tiningnan niya sila, hindi na may hiya, kundi may awtoridad. Sa labas ng boardroom, nakasalubong niya si Isko, nakabihis ng formal na suit. Siya ang in-charge sa security ng meeting. Handa na po ang lahat, ma'am, sabi niya. Salamat, Isko. Sa lahat, sagot ni Ning. Tumango lang si Isko, pero sa mga mata nito, nakita ni Ning ang tiwala at suporta na kailangan niya. Huminga siya ng malalim at itinulak ang malaking pinto ng boardroom. Pagpasok niya, tumigil ang lahat ng usapan. Ang mga board member, mga matatandang lalaki na dati tumitingin sa kanya na parang hangin lang, ay nakatitig sa kanya ngayon. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Raha, mukhang balisa. Sa tabi niya, si Cassandra, puno ng kumpiyansa na may isang matamis, ngunit mapanlin lang ng ngiti. Tiningnan siya ni Raja at Cassandra na para bang siya ay isang langgam na naligaw sa isang pulong ng mga elepante. Isang tupa na papasok sa lungga ng mga leon, pero hindi nila alam, ang tupa ay handa ng maging isang leona. Umupo si Ning sa bakanteng silya sa kabilang dulo ng lamesa, diretso sa tapat ni Raja. Inilapag niya ang kanyang maliit na bag at tinitigan sila. Kalmado. Handa.
We can now begin. Anunsyo ng corporate secretary. Ang huling laban ay magsisimula na. Nagsimula ang pagpupulong. Si Raja, sa udyok ni Cassandra, ang unang nagsalita. Pilit niyang ipinapakita ang awtoridad, pero ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Mga ginang at ginoo, mga miyembro ng lupon, panimula niya. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito dahil ang Del Mundo Corporation ay nasa bingit ng kapahamakan. Nagpresenta siya ng mga chart at figures na halatang minanipula, mga projection ng pagkalugi, mga babala ng pagbagsak. Sinisisi niya ang internal instability at ang negative publicity na dulot ng kanyang personal na problema. Dahil dito, pagpapatuloy niya, may isang pagkakataon na kumatok sa ating pinto. Isang foreign investment group, ang Solara Prime Holdings, ay handang mag-inject ng malaking kapital sa pamamagitan ng isang merger. Ito na ang tanging paraan para mailigtas natin ang kumpanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga miyembro ng board, ngunit may isang hadlang, ang guardianship clause. Ang aking asawa, si Giangad Luningning Del Mundo, sa hindi malamang dahilan, ay tumatangging pumirma. Ang kanyang pagmamatigas ay naglalagay sa panganib sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Sa kinabukasan nating lahat. Tumingin siya kay Ning. Kaya hinihiling ko sa lupon na gamitin ang Doctrine of Corporate Emergency. Hinihiling ko na i-override ninyo ang clause na ito para sa kapakanan ng lahat. Umupo si Raja, basang-basa ng pawis. Tumingin sa kanya si Cassandra at bahagyang tumango, aprobado. Ang corporate secretary ay tumingin kay Ning. Giangad Del Mundo, meron po ba kayong nais sabihin bilang tugon? Ito na. Ang sandaling hinintay niya. Tumayo si Ning, kalmado. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Salamat po, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Opo, mayroon po akong nais sabihin. Una sa lahat, totoo po. Hindi ko pipirmahan ang merger na yan, at hindi dahil sa pagmamatigas. Naglakad siya patungo sa unahan. Hindi ko ito pipirmahan, dahil ito ay isang scam. Nagbulungan ang mga board members. Si Raja ay napatayo. What are you talking about? How dare you? Manahimik ka, Raja, at pakinggan mo ang asawa mo. Sabi ng isa sa mga pinakamatandang board member, isang matalik na kaibigan ni Don Ricardo. Nagpatuloy si Ning. Ang Solara Prime Holdings na sinasabi ninyo ay hindi isang lehitimong investment group. Isa itong shell corporation. May iniabot siyang folder sa secretary. Nariyan po ang mga dokumento. Ang Solara Prime Holdings ay inirehistro 2 buwan lang ang nakalipas at ang address na ginamit nito ay kapareho ng address ng isang kumpanya na tinatawag na Golden Sun Realty. Tumingin si Ning kay Cassandra na ngayon ay namumutla na. At ang Golden Sun Realty, pagpapatuloy niya, ang kumpanyang bigla ang bumili sa lupa kung saan nakatayo ang maliit kong karinderya bago ito ipasara at ipagiba. Ang nag-iisang incorporator ng Golden Sun Realty ay walang iba, kundi ang babaeng katabi ng asawa ko, si Miss Cassandra Imperial. Ang boardroom ay napuno ng pagkabigla. Lahat ng mata ay napunta kay Cassandra. That's a lie! Pinagbibintangan mo ako. Sigaw ni Cassandra. Hindi ito bintang. Ito ang katotohanan. Sabi ni Ning. Iniabot niya ang isa pang folder. At hindi pa dyan nagtatapos. Ang Mr. Robles na abogado ni Raha ay hindi lang basta abogado. Isa siyang corporate liquidator. Ang plano ninyo ay hindi iligtas ang kumpanya. Ang plano ninyo ay ibenta ang lahat ng assets nito sa pinakamababang halaga sa sarili ninyong kumpanya at iwan ang Del Mundo Corporation na bangkarote. Tumingin si Ning kay Raja. Sa pagkakataong ito, may halong awa sa kanyang mga mata. At ikaw, Raja, ginamit ka lang niya. Pinalabas niyang partner ka niya. Pero ang totoo, ikaw ang huling target niya. Kapag nakuha na niya ang kontrol, iiwan ka rin niyang walang-wala. Napatingin si Raja kay Cassandra. Ang pagkalito,
pagtataksil at sakit ay mababasa sa kanyang mukha. Cassandra, totoo ba to? Hindi makasagot si Cassandra, pero hindi pa tapos si Ning. Huminga siya ng malalim para sa kanyang huling revelasyon. Alam niyo po ba kung bakit ganito na lang ang galit ni Miss Imperial sa pamilya Del Mundo? Tanong niya sa lupon. Dahil hindi ito ang unang beses na may Imperial na sumubok manloko sa kumpanyang ito. Noong araw, may isang business partner si Don Ricardo na nagtangkang dayain siya. Isang kasosyo na napatunayang nagnakaw mula sa kumpanya. Pinalaya siya ni Don Ricardo at siniguradong hindi na siya makakabalik sa industriya. Ang pangalan ng taong yon ay Horacio Imperial, ang ama ni Cassandra. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ito ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Pagtatapos ni Ning, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ay paghihiganti. Gusto niyang wasakin ang lahat ng itinayo ng ama mo, Raja, bilang ganti sa ginawa nito sa ama niya. At ikaw ang ginawa niyang instrumento para maisakatuparan ang kanyang masamang balak. Sa wakas, sumabog si Cassandra. Oo, totoo lahat ng yan. Sigaw niya, ang mukha ay puno ng galit at luha. Inagaw ng ama niya ang lahat sa amin. Itinapon niya kami na parang basura. Dapat lang na maranasan ninyo ang hirap na dinanas namin. At ikaw, Raja, ikaw ang pinakatanga sa lahat. Naniwala ka sa lahat ng kasinungalingan ko dahil yun ang gusto mong marinig. Dahil sa loob-loob mo, galit ka rin sa ama mo. Napatingin si Raja kay Cassandra, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng sumira sa kanya. All this time, bulong niya, ang boses ay basag. Ginamit mo lang ako. Ang mga board member ay nagkakagulo na. Ang isa sa kanila ay tumawag na ng security. Ang matandang board member ay tumayo. Dahil sa mga revelasyong ito, I move to nullify this meeting. I move to file legal charges against Miss Cassandra Imperial, and I move to remove Mr. Raja Del Mundo as CEO, effective immediately. Seconded, sabay-sabay na sabi ng iba. Pumasok si Isko kasama ang ibang mga gwardya. Nilapitan nila si Cassandra. Ma'am, kailangan niyo po sumama sa amin. Hindi na lumaban si Cassandra. Para siyang isang lobo na nawalan ng hangin. Tiningnan niya si Ning sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo. Si Raja naman ay nakaupo lang, nakatingin sa kawalan. Parang isang estatwa. Wasak, talunan. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tiningnan siya ni Ning. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging awa na lang. Inihalal ng lupon si Luningning bilang interim CEO para pamunuan ang kumpanya habang inaayos ang lahat. Nang matapos ang lahat, lumabas si Ning ng boardroom. Pagod. Pero sa wakas, malaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang Del Mundo Tower, na dating simbolo ng kanyang pagdurusa, ay naging lugar na ngayon ng kanyang pagbangon. Ang pagiging interim CEO ni Luningning ay naging permanente sa boto ng lupon. Ang kanyang pamumuno ay nagdala ng bagong hangin sa kumpanya. Isang kulturang nakabase sa integridad at respeto, bagay na matagal nang nawala. Hindi naging madali. Marami siyang pinag-aralan. Maraming gabing halos hindi siya natulog. Ngunit sa bawat hamon, nariyan si Ana Cruz para sa legal na payo at ang mga tapat na board members na gumabay sa kanya. At si Isko, na ngayon ay head of security na, ay laging nasa paligid. Isang tahimik ngunit matatag na presensya. Si Cassandra ay nahaharap sa maraming kaso, mula estafa hanggang corporate fraud. Nalaman ni Ning na ito'y nakakulong at walang piyansa. Si Raja naman ay bigla na lang nawala. Matapos ang board meeting, umuwi ito sa mansyon, nag-impake ng ilang gamit at umalis ng walang paalam. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang araw, nakatanggap si Ning ng isang sobre sa mail.
mula kay Raja. Sa loob ay ang pirmado na nilang annulment papers at isang maikling sulat. Ning, basa niya. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Siguro nga. Tama si Cassandra. Mahina ako. Tanga. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang halaga ng kung anong meron ako. Patawad. Maging masaya ka. Iyon lang. Tinupi ni Ning ang sulat at itinago. Wala nang luha. Wala nang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata ng buhay niya ang tuluyan ng nagsara. Sa kabila ng kanyang bagong posisyon, hindi tinalikuran ni Ning ang kanyang pinagmulan. Ang lupa kung saan dating nakatayo ang kanyang karinderya, na ngayon ay pag-aari na ng kumpanya matapos ang legal na proseso laban kay Cassandra, ay kanyang binisita. Anong plano niyo dito, Ma'am Ning? Tanong ni Isko na sinamahan siya. Ngumiti si Ning. Hindi na ito magiging karinderya ni Ning, sabi niya. Masyadong maliit. Tumingin siya sa malawak na lote. Ito ay magiging kusina ng pag-asa, isang foundation, isang training center para sa mga single mothers na gustong magsimula ng sarili nilang maliit na negosyo. Tuturuan natin silang magluto, mag-manage ng finances. Tuturuan natin silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tumingin si Isko sa kanya, puno ng paghanga. Ang babaeng dati umiiyak lang sa hardin ay isa na ngayong bisyonarya. Napakabuti po ng puso ninyo, ma'am. Ning na lang, Isko, sabi niya, nakangiti. Wala na tayo sa mansyon. Napangiti rin si Isko. Sige po, Ning. Naging regular na tanawin sa training center ang pagdalaw ni Isko tuwing hapon pagkatapos ng kanyang trabaho. Minsan may dala siyang merienda. Minsan, tahimik lang siyang uupo sa isang sulok, pinapanood si Ning habang nakikipagtawanan ito sa mga tinutulungan niya. Isang hapon, naabutan niyang mag-isang nagkakape, si Ning sa labas. Pinapanood ang paglubog ng araw. Mukhang pagod ka, sabi ni Isko. Lumapit. Medyo, sagot ni Ning. Pero masaya. Masayang pagod. Naupo si Isko sa tabi niya. Ilang minutong katahimikan ang namagitan, pero hindi ito awkward. Isang komportableng katahimikan. Naalala mo ba noong una mo akong binigyan ng panyo? Biglang sabi ni Ning. Nagulat si Isko. Naalala ko po. At yung baso ng tubig, at yung burner phone. Pagpapatuloy ni Ning. Ang mga maliliit na bagay na yon, Isko. Yun ang mga bagay na bumuhay sa akin noong mga panahong gusto ko nang sumuko. Salamat. Tumingin siya kay Isko, diretso sa mga mata. Salamat sa paniniwala sa akin noong kahit ako, hindi na naniniwala sa sarili ko. Hindi nakapagsalita si Isko. Ang paghanga niya kay Ning ay matagal nang naging isang mas malalim na emosyon. Isang emosyon na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang propesyonal na anyo. Para sa akin po, wala pong mas mahalaga kaysa sa makita kayong ligtas at masaya. Sabi niya sa wakas, ang boses ay taos-puso. Tumingin sila sa isa't isa. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng pundasyong itinayo mula sa abo ng nakaraan, isang bagong kabanata ang tila nagsisimula. Naglakas loob si Isko. Pwede bang? Umpisa niya nahihiya. Manligaw? Ning? Hindi sumagot si Ning. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting lumawak. Isang ngiti na totoo, masaya at puno ng pag-asa. Kinuha niya ang isa sa mga bagong lutong pandesal mula sa lamesa at iniabot kay Isko. Kain muna tayo, sabi niya. Kinuha yon ni Isko at sa simpleng gesto na yon, sa gitna ng amoy ng bagong lutong tinapay, alam nilang pareho na yon ang simula. Isang mabagal, maingat, ngunit siguradong simula ng isang bagong pag-asa at, marahil, isang bagong pag-ibig. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa malaking bintanang salamin ng CEO's office.
Ngunit ang babaeng nakaupo sa likod ng mesa ay hindi na ang luningning na dating takot sa sarili niyang anino. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng karunungan at kapayapaan. Ang Del Mundo Corporation, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi lang nakabangon, ito'y lumago. Ngunit ang paglago ay hindi lang sa kita. Ipinatupad ni Ning ang mga programa para sa mga empleyado, nagbigay ng mga scholarship at sinigurong ang bawat isa ay tratuhin ng may dignidad. Ang kumpanya ay naging salamin ng kanyang puso, matatag at mabuti. Sa ibaba, ang kusina ng pag-asa ay isa ng maunlad na social enterprise. Marami na itong natulungang mga ina na makapagsimula ng sarili nilang mga karinderya sa iba't ibang sulok ng syudad. Ang adobo ni Ning ay naging simbolo ng pag-asa para sa kanila. Pinirmahan niya ang huling dokumento at pagkatapos ay tumingin sa relos. Oras na. Paglabas niya ng gusali, isang pamilyar na motorsiklo ang nag-aabang sa kanya. Ang sakay nito na nakaalis na ng kanyang security uniform at nakasuot ng simpleng polo shirt ay ngumiti. Traffic ngayon, Boss Ning. Biro ni Isko. Mas mabilis kung mag-aangkas ka na lang. Tumawa si Ning. Sige ba, Boss Isko? Isinuot niya ang helmet na iniabot sa kanya at umangkas sa likod ni Isko. Kumapit siya sa baywang nito habang humaharurot sila sa mga kalsada ng Maynila. Ang dating CEO na laging nakakulong sa mamahaling kotse ay masayang-masaya na ngayon habang hinahangin ang kanyang buhok. Ito ang kalayaan. Huminto sila sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito isang mansyon, pero ito'y isang tahanan. Sa hardin, isang lalaking medyo may edad na may kaunting uban sa buhok ang nagdidilig ng halaman. Medyo payat na ito ngayon at ang dating kayabangan sa kanyang muka ay napalitan ng katahimikan. Raja, bati ni Ning. Tumingin si Raja at ngumiti. Isang totoong nangiti. Ning, Isko, dumating kayo. Matapos ang ilang buwan sa Amerika, umuwi si Raja. Ipinagbili niya ang lahat ng ari-arian niya at namuhay ng simple. Sumailalim siya sa therapy at nang handa na siya mismo ang tumawag kay Ning para humingi ng personal na tawad. Hindi naging madali, pero natutunan ni Ning na magpatawad. Hindi para kay Raja, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang huling kadena na kailangan niyang kalagin para tuluyang lumaya. Minsan, dinadalaw nila siya ni Isko para lang kumustahin. Naging magkaibigan sila sa isang paraan na kakaiba, ngunit totoo. Kamusta ang mga bulaklak mo? Tanong ni Isko. Ayan, namumukadkad na, sagot ni Raja. Natututo na rin akong mag-alaga. Dati kasi, sanay lang akong sumira. Nagpaalam din sila at tumuloy sa kanilang huling destinasyon, ang puntod ni Don Ricardo. Magkahawak kamay silang tumayo ni Isko sa harap nito. Inilapag ni Ning ang mga puting bulaklak. Hello po, Papa, sabi niya, tulad ng lagi niyang ginagawa. Maayos na po ang lahat, ang kumpanya. Si Raja? Ako. Tumingin siya kay Isko nang ngumiti sa kanya. Masaya na po ako. Ang pag-ibig nila ay hindi minadali. Ito ay dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng respeto, tiwala, at maraming adobo. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang pag-ibig na pinili, pinaghirapan at inalagaan. Habang papalubog ang araw na natili sila roon, tahimik. Hindi na kailangan ng mga salita. Natagpuan na ni Luningning ang kanyang tunay na paraiso. Hindi ito nasa kayamanan o kapangyarihan. Hindi rin ito sa paghihiganti. Ang paraiso pala ay isang tahimik na hapon kasama ang taong mahal mo. Ang paraiso ay ang kapayapaan sa puso na dulot ng pagpapatawad. At higit sa lahat, ang paraiso ay ang pagkatantong ang pinakamalaking yaman na maari mong makamtan ay ang pagmamahal at pagrespeto sa iyong sarili.
Ang babaeng dating naghahanap ng kanyang halaga sa pirma ng iba ay natagpuan ito, hindi sa papel, kundi sa lakas ng kanyang paninindigan at sa kabutihan ng kanyang puso. At sa kwento ng kanyang buhay, sa wakas, siya na ang may hawak ng panulat.